Okay, so ayan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. Another property for sale na naman po ang ipapakita ko. Dito pa rin po sa Umingan, bayan po ng Umingan, lalawigan po ng Pangasinan. So ito pong property na to ay mango farm din po siya, residential mango farm na nakaalong may cemented road po dito pero matagal na to eh. Tapos may konting rough road lang po pero ang layo po niya sa pinaka provincial road po, siguro nasa mga ano lang po, mga 500 meters lang po siguro. And then ito na po yung property na ibinebenta. Ayan po, mango farm po siya. Mas mataas po itong property kaysa sa kalsada po. At ito daw po ay road widening po nila. So mag-a-adjust po dito sa part na ito. Ayan. At ang sabi po sa akin ng nausap namin yung mga may-ari po dito, ay meron pa daw pong existing po dito ng mga 300 square meters daw po dito sa kabila. At dito po yung pinakamaluwang na part. So itong property na to ay 1 hektarya po siya. 1 hektarya po na fully fenced, may gate, at meron po siyang ano tawag doon sa bahay nila na ano? Villa house. At ito po ay meron pong 50 na puno ng mangga. Mga ganun, mga 50. More or less po na puno ng mangga. Ayan, mga 50 lang daw po. So ito na po yung property, pasukin po natin. Bali ang may-ari po dito ay isang Amerikano tsaka Pilipina, o mag-asawa po sila. So ito pong property po na ito ay sabihin ko na po sa inyo yung status po o ano po yung ano ng property na, dahil nakausap ko naman po yung mga may-ari po dito. So ito po ay dati daw po naka mother title, 2 hectare daw po ito, pero yung 1 hektarya daw po nabili po ng attorney diyan sa bandaran po, sa Bandarian. Ngayon po ay meron daw po sariling titulo po yon. Tapos na-transfer na daw po. Tapos itong sa kanila ay hindi pa daw po nila na-transfer, pero sabi na po nila naka-color blue na daw po yung titulo po nito, pero nakapangalan pa rin siguro to sa dating may-ari. Pero sabi naman po sa akin nung mga nagbebenta ay buhay pa naman daw po yung napagbilhan nila. Yun po ang sabi sa akin. So clean title din daw po, sabi ng may-ari. Sila po nagsasabi po sa akin noon. At yun nga po. At ito po ay 1 hektarya na may presyo po na 4.5. Yun na daw po yung presyo po nila, 4.5. Dati daw po ito ay 5.2 million. Ngayon daw po ay 4.5 na po. Pero kung gusto pa i-negotiate yung price, sabi na po sa akin nung asawa nung yung babae po, yung babae na may-ari po. Sabi po sa akin na sige, pag-usapan namin kung gusto pa nilang i-negotiate yung presyo. Yun po ang sabi sa akin nung babae, yung seller po na babae. Ngayon po ay ito nga po, may mga Jimmy na rin po silang nakatanim po dito. May mga puno ng papaya at meron silang stock room at andun yung villa house po nila. Ngayon andito po sila. Actually taga Pampanga po sila, at meron din po silang bahay din daw po sa Pampanga. May bahay din daw po sila sa Baguio. So itong property nito nabili po nila na bakasyonan po nila. Pero reason kung bakit po nila binibenta ay kailangan po nila ng pera dahil nag-aaral daw po pa po yung 2 anak nila sa Canada. So kailangan daw po nila ng pera para matustusan po yung pag-aaral po ng kanilang mga anak. So ito po yung ginawa po nilang akyatan ng kanilang sasakyan. So andun po yung sasakyan po nila. At kanina po yung lalaki na seller dito po kanina ay naglilinis sa bakuran niya dahil grabe po kasi kapal na po nung kanilang dahil hindi naman daw po sila parating andito, umuwi lang daw po sila dito para maglinis lang daw po dito sa nilang property na nabili po nila. So ito po ay may power line na rin po at may internet connection na rin yata kasi meron na rin po CCTV. So itatanong po natin sa kanila kung kasama na rin po sa bentahan yung mga gamit ng bahay or kung meron pa po silang tatanggalin dito sa property na ito. So sir, tanong ko lang din kung yung mga gamit po ba kasama na rin sa bentahan or bahay at lupa lang po yung binibenta. So yung mga gamit po nila ay hindi daw po kasama sa bentahan. So ito po yung stock room po nila. Ayan. Stock room po nila. So ito daw po, tricycle po, binibenta daw po. Baka may magkagusto po sa inyo, bilhin nyo na po. Barako po na Kawasaki na naka-sidecar, new model po. 90k daw po yung presyo. Kunyari nabili ito ma'am, kasama na rin ito ma'am. Kung nabili yung lupa, itong property, kasama na rin po ba yan or hindi? Okay. Magdagdag na lang sila. Magdagdag na lang sila. Po. So, ito po yung kanilang, ang tawag dito sa villa house eh. Villa
frame house. Frame house po. Okay, kala ko villa. Kasi, Mahogany. Yan. kasi villa yung ano eh. So yung ano daw po nito mga madam sir, mga boss, itong bahay na to ay galing pa rin po yung kahoy niya dito sa property. Yung mga mahogany. Yung po yung ginamit nila na pinangbuo po nila sa bahay na to. Pero yung ibang part po niya ay konkreto. At ito nga po, tignan nyo, ang ganda po. French house. Pero yung mga nakita namin na ganito, villa house ang tawag natin, di ba boss? Villa house. So itanong natin sa seller kung pwede natin pasukin yung loob. So dito po, ipapakita ko muna sa inyo dito yung part na ito. Ayan. So ito po ay fully fenced po. Ang kanyang bakod ay concrete post at naka cyclone wire po. Cyclone wire. At may mga solar light na po sila, may mga papaya, hinog na yung papaya nila. Ayan. At dito po, may part dito na medyo pa-slope siya. Ayan. At ongoing po yung paglilinis po nila. So may mga hinire po silang mga naglilinis po dito. So nililinis po nila ito. Ayan, itong part na ito. Medyo pa-slope po siya. So hindi ko na pwedeng babain, baka madulas ako dyan. Ayan po. So maganda itong property na to. Yun nga po sabi ko, ang nagmamayari po dito, itong property na to ay isang Pilipina at isang American. Ayan. At yun nga po yung reason kaya nila binibenta, dahil kailangan po nila ng pera para sa kanilang mga anak na nag-aaral pa po sa Canada. So yung lalaki taga Canada daw po siya. Ayan po. So ito po yung likod po ng villa. Ayan. Nakakabit na po yung kuryente. Ayan po. At ito nga po ay titirahan nyo na lang. At ito pala yung ano nila. Yung andito yung ano po yung kanong tubig nila. Yung pump, yung may naka-electric pump, tapos naka-pressure tank. Tapos ayun yung design ng nung bintana nila, yung parang old model pa na yung mga old na yung mga parang antique ganun. Ayan. So tanong natin sa seller kung pwede natin pasukin yung loob ng bahay. Ayan. So ma'am, excuse me, pwede kaya pasukin yung loob ng bahay, ma'am? Or okay lang po yan, ma'am? Opo. Okay lang po, ma'am? Okay, sige. Thank you po. Okay lang po, ma'am. So, pasukin natin itong loob ng bahay. So, yung nga po sabi nila, ma'am, hindi po kasama yung mga gamit po. So, ang binibenta lang po itong property at yung kanyang itong bahay. At ito nga po ay try natin pasukin po. Okay. So, dito po, ito po yung kanilang dining kitchen area. Ayan, kitchen area. At tingnan niyo po, ang ganda ng nila. Oh, meron siyang parang tawag yung second floor. Ganun. It's okay, sir. Okay. Ito po yung nakalock. Okay, sir. So, ito po yung kitchen area. That's a lot of stuff, sir. Okay. So, okay, sir. Okay. Ayan. So, pasukin natin. Papakita sa atin yung loob ng bahay para at least makita po ninyo. Sa video pa lang po may idea na po kayo. So, yung po niya is may mosquito screen at yung kanyang main door sliding, talagang yung pinaka pa noon. Okay? So, ito po yung kanyang tawag dito yung kwarto po, pinaka kwarto na ito. And then ayan po, may mga CCTV. At ito po yung second floor niya. Okay. It's okay, sir? Okay. Ayan, tignan natin sa taas. So, nagpapasalamat tayo dahil pinayagan po tayong akyatin at libutin ito kanilang property, lalong-lalo na po dito sa kanilang loob ng tahanan po nila. So, dito po sa taas ay meron pong napapanood ko lang to sa mga movie. Ano ba tawag dito? Cellar ba tawag sa ganun? At ito po meron siyang dito meron pong view. Ayan, naka mosquito screen. Ayan. And then dito sa part na ito ay pwede ka pang pumunta sa ibang part. Ayan. Dito naman paki-comment below na lang po kung anong style ng bahay. French style sabi nung may-ari. Pero hindi ako nakita ng ganitong style ng bahay. Tsaka meron siyang tawag dito yung protecting na And then dito po meron siyang sliding window. Hindi pala sliding window to, naka-fix na pala to.
dito may view rin po dito. Kitang-kita mo yung sa harap ng bahay. So napakaganda po ng bahay na to. Kung titirhan nyo na lang po at kung ano pa yung gusto nyo pong i-develop sa property na to, ay ituloy nyo na lang po. So ayan po, may multo. Ayan. So yung ganda po, ang ganda ng bahay nila. Talagang lahat po ng mga materialis na ginamit po dito ay karamihan po talagang kahoy. At ang kahoy na to ay galing din po sa property na to. Mga Jimmy na daw po, tsaka mahogany po. Yung ano. We took the wood out. We're gonna good tile. Ah, sir. So we took the door out. We gotta cut a little, maybe that much. Yeah. So that door right there. Ay, sir. Goes here, sir. Okay. Okay, so yung pintuan pa nila yan, yung door na yan, ay dito nila ilalagay. So, ilalagay po dyan para dalawa yung door nila. Main door, tsaka yung dito sa ano, sa labas. Okay. It's okay, sir. Where's your bathroom, sir? Right here, sir. Okay. Okay, so tignan natin yung kanilang bathroom, sabi po ni sir, para makita po natin. Ayan. So ito po yung kanyang bathroom. Okay, ayan, ganda. Meron na shower, also the lavatory. Ayan, so good. Perfect, sir, perfect. Okay. Nice. There's a tank in back. Did you see? Yes, sir, I see. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So, okay, yan po, naipakita ko na po sa inyo itong loob ng bahay po nila. Kaya, nasa sa inyo po yan. Mas maganda po pa rin po na i-view nyo po itong property na to ng personal para makita nyo po at ma-experience at maano po ninyo na kung gaano kaganda itong property na ito. Ayan. At kitang-kita rin po na yung sasakyan po nila Madam saka sir, nakakapasok po dito sa loob ng property dahil nilagyan po nila ng ano dito, ng mga bato. Kasi pag walang bato to, sigurado madulas to. Ayan. So, makakabili na lang po. Kung kayo po makakabili po, pa-sementuhin nyo na lang po. Kaya, pag ano po, kahit yung ano na lang gulong yung sementuhin na lang, yung dadaanan na lang ng gulong. Kahit hindi yung buo, no? Tapos, yun, depende pa rin po sa inyo yan. Tapos, siguro yung garahe, kahit dito na lang yung garahe siguro. Wait. Pwede rin pong gawing garahe na din po yun. Garahe na lang po yun, magdudugto na. Gawin na lang stock room. Tapos nakita ko naman po yung ano nyo din ma'am, naka pressure tank po siya na naka electric pump. Po. Yeah, kasama na yun, mga electric pump. Kasama na rin yun ma'am. Para yung mga gamit lang po sa loob ng bahay yung hindi kasama. Hindi mga gamit. Furniture hindi kasama yun. Yung mga furniture di po kasama. Po. Yung bahay lang po, tsaka yung tangke, yung mga ano po dito. Tsaka yung kuryente kasama na rin po talaga yun. So, ayan po. Ipakita ko rin po sa inyo yung pressure tank po niya para at least alam po ninyo. So, maganda itong property na ito. At sinabi ko na rin po sa inyo kung ano yung status po ng kanyang dokumento. Ayan po yung kanyang pressure tank-tanke. Tapos dito sila naglalaba. Ayan po yung kanilang washing machine. Okay. So, pa-comment nyo sa baba kung anong klaseng bahay ito. Sabi sa French style daw eh. Kasi ang alam ko nung una parang villa house. Kasi yung style kasi niya eh. Pero, yun nga, nung pinasok ko yung loob ng bahay, yung style po niya, nakikita ko lang, napapanood ko lang sa movie, yung ganung style ng bahay. Pero ngayon, personal ko na po nakita ko yung ganung style po ng bahay. Ayan. So, ulitin ko po, ito po ay 1 hektarya po na may presyo po ng 4.5 at kung gusto pa i-negotiate yung price, yung mga seller na lang po yung kausapin natin. At about dun sa obligation po, mag-usap na lang po kayo kasi nasabi din po niya sa akin kanina na sagot ko nila yung capital gains tax and also the porsyento ng ahente po. Ayan. So, hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.